Welcome sa muling pagbabalik si Ye Xinghe sa kanyang mga episode. Pasensya na nga pala kayo kung ngayon ko na lang ulit ito na i-recap. Sana ay muli niyong panoorin at subaybayan ang maiinit na tagpo sa manhwa na ito mga ka-idol hangal. Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan nga ay nakita natin ang patuloy na pakikipag-usap ni Ye Xinghe kay Xia Yuning patungkol sa Ultimate Artifact Leaderboard. Na siya ding dahilan upang magsilos ang mga hangal na kasama nila gaya na lamang ng mukhang butiking si Han Feng na agad na nagmungkahi kay Ling Yu na gumawa na daw ito ng hakbang laban sa ating bida. Sa nakaraan din ay nasaksihan natin ang biglaang reaksyon ni White Fang sa kanyang naramdaman at makikita ang mukha nito na tila binabalot ng galit kasabay ng pagpapaalala niya sa kanilang grupo sa panganib. Na agad nga ding tinanong ni Ye Xinghe kung bakit at ano nga daw ang dahilan ng biglaan nitong ikinikolos. Subalit ang tanong ni Ye Xinghe ay tinugunan na lamang ng sarili niyang pakiramdam nang biglang bumagsak sa kanilang lahat ang di masukat at nakakapangilabot na aura kasabay ng napakalakas na pressure na nagmamula sa di malamang nilalang. Nagpatuloy pa ng ilang sandali ang matinding pagtama ng pressure sa lahat ng nasa tunnel na sinabayan pa nga ng napakalakas na dagandong dahilan upang lalo silang magulantang sa mga sumunod na nangyayari na nagbigay nga ng pagka-alerto sa lahat ng mga cultivator sa loob. Habang nangyayari naman ito ay agad na nagsalita ang ating bida at mariin niyang sinabihan si Xia Yuning na mag-ingat sa maaaring mangyayari gayong di daw pangkaraniwan ang aura na bumabalot sa kanilang lahat at senialis lamang daw ito na kayang-kaya nitong i-wipe out sa isang iglap ang lahat kung sakali. Sa kabilang dako naman ay kinakabhang napapatanong ang isang patay gutom na cultivator sa kung ano daw ang pressure na bumabalot sa kanila at saan daw ito nagmamula. Namamawis namang nagbigay ng komento ang isa pang patay gutom at ayon dito na base daw sa kanyang nararamdamang lakas ay nasa tugatog na ng kapangyarihan ang pinagmamulan nito at malinaw pa daw sa sabaw ng nyog na di nila ito kayang labanan kahit magtulong-tulong pa silang lahat. Maya-maya pa ay isa-isa nang lumutang ang hinanaing ng bawat isang patay gutom gayong sa presensya daw ng isang makapangyarihang nilalang ay siguradong wala na silang pag-asa pa na makuha ang mga kayamanan at di na daw nila alam kung papaano pa sila makakalabas ng buhay sa lugar na ito sa oras na kalabanin sila ng misteryusong cultivator na pinagmamulan ng pressure. Subalit makalipas nga ng ilang sandali ay bigla na lamang nawala ang makapanindig balahibong aura sa paligid kasunod ng biglaang pagbubukas ng lahat ng sinaunang ilaw sa bawat panig ng pader. At matapos naman nito ay agad ngang napansin ni Zuo Yan na tila kakaunti na lamang ang matirang mga patay gutom, na agad din namang sinang-ayunan ni Huyan Zuo nang nakangiti at ayon dito na mabuti na daw yun dahil natira na lamang ang mga 7th Heavenly Layer Realm pataas na maaari nga nilang makalaban. Nang marinig naman ito ni Ye Xinghe ay nagwalang imik na lamang siyang tumingin sa dalawa bago ibaling ang kanyang atensyon sa paligid ng lugar habang sina Xia Yuning ay nakatingin lamang sa unahan. Mamaya pa ay tuluyan nang ipinamalas ni Ye Xinghe ang isa niyang abilidad upang matukoy kung saan ba nagtatago ang misteryusong cultivator na may di pangkaraniwang lakas. Subalit matapos niyang magamit ang kanyang Heavenly Eye Breaker ay wala siyang nakitang kung sino na nakatago sa kung saan at ang tangi niya nalang naramdaman ay ang kanyang mga kasamahan pati na din ang ilan pang natitirang mga patay gutom sa lugar. Bukod doon ay may napansin pa nga si Ye Xinghe na tila nakakalat sa lahat ng panig ng tunnel na kanilang kinalalagyan na agad ngang kumuha ng atensyon ni Ye Xinghe na makikitang nakatingin dito nang may pagtataka sa kanyang mga mata. At habang tinitingnan ang tila mga gintong simbolo sa taas ay napatanong nga ito sa kanyang isipan kung ano naman daw kaya ang mga gintong inscription na ito at ano ang kinalaman nito sa mga patibong na nakakalat sa lugar. Nakita din ni Ye Xinghe na maging sa ibabang bahagi ng lugar kung saan sila nakatapak na lahat ay meron ding mga nakakalat na golden inscription na parabang talagang sinadya sa kanilang pagkakaayos. Dagdag pa ni Ye Xinghe na ang lahat daw ng mga golden inscription na ito ay tila nakakunikta at nagtitipon ang karamihan nito sa dulong bahagi ng lugar kung saan nga makikita ang mga legendary treasure at naku-curious daw siya kung para saan ang mga mysterious symbolize na ito. May pagka-seryoso pa niyang nasambit sa kanyang isipan na talagang napaka-daming lihim na nakatago sa lugar na ito maliban sa 5 legendary treasure sa dulo ng lugar at malakas daw ang kutob niyang may ibig sabihin ang lahat ng mga ito. Matapos nito ay bigla namang may nagmura sa karamihan at malakas pa nitong sinabi na ano daw naman ang dapat nilang ikatakot sa isang bungo na nakatago lamang sa dilim at di kayang magpakita sa kanila kaya naman nakakasigurado daw siyang nagkukunwari lamang malakas ang pinanggalingan ng pressure kanina.
Ayon pa sa nagsalitang Pultak na wala namang lamang ang utak na isa daw siyang flame martial artist sa antas ng 7th Heavenly Layer Realm kaya wala daw siyang dapat ikatakot sa mga traps ng misteryusong cultivator at manood na lamang daw ito kung paano niya wawasakin ang lahat ng ihinanda nitong patibong. Matapos nitong makapagyabang ay agad na nga din itong humakbang subalit sa di inaasahang pagkakataon ay aksidente niyang natapakan ang golden inscription na tanging si Ye Xinghe lamang ang nakakakita. At nang makita ito ni Ye Xinghe ay agad na nanlaki ang kanyang mga mata gayong bigla na lamang siyang nakaramdam ng matinding bugzo ng enerhiya matapos lamang itong matapakan ng Pultak na cultivator. At labis ngang nagulantang ang lahat sa mga sumunod na nangyari gayong bigla na lamang binalot ng napakalaking apoy ang mayabang na Pultak na siyang dahilan ng labis niyang paghihirap sa kanyang kinatatayuan. Agad ngang nagulantang ang grupo ni Ye Xinghe at maging ang mayabang na si Ling Yu ay di din nakaligtas sa pagkagulat gayong ramdam din ito na di pangkaraniwan ang apoy na bumalot sa hangal na Pultak. Sandali pang maririnig ang umaalangaw-ngaw na sigaw ng Pultak na kanina lamang ay sobrang yabang na umabot pa sa puntong hamanin nito ang misteryusong cultivator na pinanggalingan ng naramdaman nilang malakas na pressure subalit ngayon ay tinutupok na ito ng apoy. At ilang saglit lang ay tuluyan na ngang nawala ang lahat ng kanyang kalamnan at iba pang bahagi ng katawan kung saan dahil sa init ng apoy na ito ay makikita na lamang ang bungo ng hangal na kasalukuyan pading tinutupok ng apoy na nagmula sa kung saan. At dahil nga sa pangyayaring ito ay lalong natakot ang iba pang mga patay gutom at ayon pa sa isa na talagang nakakatakot daw ang lugar gayong maging ang isang flame martial artist sa antas ng 7th Heavenly Layer Realm ay di nakaligtas sa apoy na dapat ay kaya nitong manipulahin na sinang-ayunan naman ng isa pang patay gutom. At dahil sa sunod-sunod na pagkamiti ng mga patay gutom ay nagsalita na din ang ating bida at sinabi nito sa lahat na napakadami daw na patibong ang nakalata saan mang panig ng lugar, at dahil sa sinabi ni Ye Xinghe ay agad na natahimik ang karamihan upang makinig. Samantala nang marinig nga si Xia Yuning ang sinabi ni Ye Xinghe ay marahan niyang tinanong kung may nalaman daw ang ating bida na mahalagang impirmasyon gayong nasabi nito nang may kasiguraduhan ang kanyang pinapanto. Dahil naman sa mga tanong ni Xia Yuning ay bahagyang nagkatinginan ang dalawa na para bang may ayaw ipaalam sa lahat na si malamang dahilan. At matapos nga nito ay tinugunan na ni Ye Xinghe ang tanong ni Xia Yuning sa pamamagitan ng pag-iling ng kanyang ulo para ipahiwatig na wala siyang anumang nalalaman kahit na halata namang meron talagang ngunit ayaw lamang nitong magsalita. Habang sa kabilang banda naman ay makikita ang mga patay gutom na kanina lamang ay lumakas ang loob subalit agad na natigilan at nabahag ang mga buntot matapos nilang masaksihan ang sinapit ng Pultak na cultivator. Samantala, maririnig naman sa kabilang dako ang mayabang na si Ling Yu na umiral na naman ang kahibangan at marahan nitong sinambit na di daw siya mapipigilan ng mga walang kwentang patibong na ito sa oras na gustuhin niyang sumulong. Nang marinig naman ng lahat ang pagmamayabang ng hangal na si Ling Yu ay agad silang napalingon dito habang napapabulong sa kanilang sarili na baka meron daw kakayahan ang hangal na ma-deactivate ang mga trap kaya ganito kalakas ang loob nitong makapagbitaw ng ganang mga salita. Maya-maya pa ay makikita nga ang hangal na si Ling Yu na agad na ding kumilos matapos niyang makapagyabang kung saan inumpisahan na nga nitong pagliyabin ang kanyang dalawang daliri senialis na kikilos na nga ang hangal. Maya-maya pa ay makikita na nga ang ihinahanda ng hangal na si Ling Yu kung saan nga ay sa pamamagitan lamang ng kanyang simpleng pagkumpas ng kamay ay agad na may nabuong 6 na espada na linakaw mula sa apoy habang may pagkamayabang itong nakatingin sa unahan. At matapos naman niyang may segoa ang di pangkaraniwang teknik ay agad siyang ngumiti ng may panghahamak senialis na baliwala lamang sa kanya ang mga patibong at parang sinasambit na kayang-kaya niya itong ipawalang bisa sa isang saglit lamang. At matapos nga nito ay tuluyan na din itong pinakawalan ng kanyang 6 na naglalagablab na espadang gawa sa apoy sa pamamagitan ng simpleng pagkumpas muli ng kanyang mga daliri. Mula naman sa malayo ay makikita na nga ang mabilis na pagbulusok ng 6 na espadang gawa sa apoy patungo sa unahan at base sa teknik ay masasabi nating talagang di nagbibiro ang hangal sa kanyang mga sinambit kanina. Habang ang ating bida naman ay bahagya lamang na nagulat sa ginawa ng mayabang na katok at may pagka-seryoso lamang pinanood ang magiging resulta ng pinaggagawa nito. Alinsabay naman nito ay tuluyan nang bumagsak sa ibaba ang teknik ng hangal kung saan ay may ilang aksidenteng tumama sa golden inscription na tanging si Ye Xinghe lamang ang nakakakita habang ang iba ay tumama sa malayo senialis na nanlalambang lamang ang hangal na si Ling Yu.
Ang kasunod nito dahil nga din sa ilang espadang gawa sa apoy na tumama sa mga golden inscription ay nagkaroon ng napakalalakas na pagsabog na siyang nasaksihan ng lahat ng mga patay gutom sa lugar. Guys, wait lang muna, baka pwedeng makahingi ng subscribe at like sa video gayong nakaabot ka na dito ka Idol Hangal, at baka naman pwede din yung super thanks bilang pagsuporta. Maraming salamat. At dahil na din sa malawakang pagsabog ay labis na nakaramdam ng pagkamangha ang mga patay gutom sa lugar, habang ang iba naman ay tila natakot sa kaganapan, lalo na yung rockstar na naka-sunglass kahit di naman gwapo. Makikita namang tuwang-tuwa si Joanne sa ginawa ng mayabang na si Ling Yu, gayong buong akala talaga ng batang ito na alam ng hangal kung nasaan ang mga ancient inscription, subalit ang di niya batid ang nanlambang lamang ang hangal. Nakangiti lamang naman sa isang gilid sina Gu Yunlan at Gu Yunyan habang nakatingin kay Joanne na tila pa mga proud din sa ginagawang pagpapakitang gilas ng mayabang nilang kaibigan. Ayon naman kay Huyanjo na gaya daw ng inaasahan nila sa nag-iisang disciple ng Divine Swordsman ang agad na makaisip ng solusyon sa kahit anong problemang kakaharapin nito. Di na din daw siya nabigla pa na agad na nalaman ni Ling Yu kung nasaan ang mga patibong dahil sa talino nito bilang isang cultivator, kahit na ang totoo ay nakalambang lamang ang hangal ng ilan sa mga ito. Makalipas naman ang ilang sandali ay unti-unti na ding hamupa ang makapagnausok sa kanilang harapan na nagawa ng sunod-sunod na pagsabog. Kung saan ay tumambad sa atin ang nakakarimarim na pagmumuko ng hangal na saksakan ng yabang, habang nagawa pa nitong bumuntomang hininga sa pag-aakalang na solusyonan na nito ang kanilang problema patungkol sa mga trap sa kanilang landas na lalakaran. Ipinakita naman ang ating bida na tahimik lamang na nakatingin sa mayabang na si Ling Yu na tila ba nasa malalim na pag-iisip sa mga bagay-bagay. At ayon mga sa ating bida na okay na din daw ang naisip na paraan ni Ling Yu, gayong magagawa din daw ng paraan nitong madala ang ilan sa dulo ng hallway kung nasaan ang mga kayamanan, kahit na medyo mabagal at maproseso ang parang ito. Subalit kung dito lamang daw aasa ang lahat ay malabo pa sa sabaw ng pusit na may makaabot sa dulo, gayong kung pagbabasihan daw ang bilang ng mga patay gutom na di papayag magpaiwan ay siguradong meron pa din ang hangal na makakatapak ng mga patibong, lalo na at di ito nakikita ng lahat, at sa oras daw na mangyari ang ganong aksident ay papi-pariho silang magiging barbecue. Bukod pa daw dito ay didinmate at tago ng ilan ang katotohanang ang nais unahin ng ilang mga hangal ay ang bawasan ang kanilang katunggali sa kayamanan upang masigurado na sa kanila ito mapunta, na lalo pang nagpapadelikado kung magpapatuloy sila sa pag-usad ng sama-sama. Maya-maya pa ay nagsalita na din sa likuran si Brother Lei Hong, at gaya ng iniisip ni Ye Xinghe ay sinabi nito na kung aasa daw sila sa ganitong klase ng paraan ay segurado daw siyang aabutin sila ng siyam-siyam bago maabot ang dulo ng hallway, gayong kailangan pa daw magbawi ng enerhiya pagkatapos ng pagpapakawala ng teknik. Kaya naman sinabi na lamang nito sa ating bida na mas practical pa daw nilang gawin ay ang pag-usapan na lang ang patungkol sa kani-kanilang mga martial arts, nang sa ganon ay lumakas pa sila at makapagbahagihan ng teknik sa isa't isa. Na sinagot naman ni Ye Xinghe ng isang katanungan patungkol sa pamilyang kasama ng kanyang Brother Lei Hong, gayong baka daw may maisip ding ibang paraan ang Lei family at mas mabuting tumulong na lamang doon ang kanyang kaibigan kung sakali. Na tinugunan naman ni Lei Hong, at ayon dito na naisip na din daw niyang kausapin sana ang kanyang mga kaklan, subalit sa ilang sandali daw niyang pagmamasid ay napansin niyang siya lamang ang nag-iisang nakarating dito mula sa Lei family, kaya naman baka daw na-trap na ang iba sa ibang tunnel, gayong kung wala daw ang White Fang ng ating bida ay malabong may makaabot pa sa lugar na ito. Ang sinambit naman ni Lei Hong ay tinuwanan lamang ni Ye Xinghe, gayong tama daw ang sinabi ng kanyang brother, at buti na lamang daw ay isinama niya dito ang kanyang alagang Demon Wolf, dahil kung nagkataon daw na di nila ito kasama ay siguradong di din daw nila makikita ang hallway na ito. Ang patungkol naman daw sa mungkahi ng kanyang Brother Lei Hong na pag-uusap patungkol sa martial arts ay isang tabi na lamang muna nila, gayong napaka-dami daw misteryo ng lugar na ito na gusto niyang alamin, at isa pa daw ay madami pa silang ibang time para sa martial arts na sinang-ayunan naman ni Lei Hong. Matapos naman ang kanilang pag-uusap ay nagpatuloy na si Ye Xinghe sa kanyang mga pagsisiyasat sa lugar, at napansin niyang ang bawat ancient sculpture sa paligid ay pinagmamulan ng mga gintong linya na nakakonekte sa itaas. At mukhang dito daw nagmamula ang enerhiyang nakalagay sa mga trap, gayong wala daw ni isa sa mga ancient sculpture ang walang gintong linya. At dahil na din siguro sa pagkamausisa ay naisipan na nga ng ating bida na suriin ang ilan sa mga ancient sculpture sa kanyang paligid upang alamin ang sekreto ng lugar na kanilang kinalalagyan.
Matapos nito ay isinagawa na nga ni Detective Conan Este Shinghe ang kanyang naisip ang gawin na agad nga ding kumuha ng atensyon ni Xia Yuning na makikitang agad na napalingon sa ating bida. Maging sina Lei Hong at Fu Yanzhou ay agad ding napansin ang mga kilos ng ating bida dahilan upang makuha din ito ang kanilang mga atensyon at mapalingon sa ating bida. Habang si Shinghe naman sa parihong sandali ay makikitang tahimik lamang na nakatitig sa isang ancient sculpture na malapit sa kanya na parabang nakikipag-usap dito. At sa patuloy niyang pagtitig ay napanas na ang kanyang laway subalit meron din naman siyang napansing kakaiba na nagmamula sa bifang na nasa harap ni Shinghe. At ayon sa ating bida na tila kakaiba daw ang linya ng gintong enerhiya na nagmamula dito gayong direkta itong lumalabas sa ulo ng bifang na tila may nais ipabatid. Naisip din ni Shinghe na baka malaki ang papel ang bifang sa mga nakatagong mekanismo ng lugar na dapat daw niyang malaman upang mapagtagumpayan ang mga patibong. At makalipas lamang ng ilang sandaling pananahimik at pag-iisip ng malalim ay napagpayahan na nga ng ating bida na suriin ang paligid ng bifang kaya naman makikita ang mukhang tanggang si Shinghe sa paligid ng ancient sculpture. Dahilan upang matawa si Hu Yanzhou sa isang gilid at nakangiti pa niyang tinanong si Xia Yuning sa kung ano daw ang ginagawa ng ating bida gayong tila gusto daw ata nitong pagdiskitahang nakawin ang ancient sculpture na ito na napaka-imposibling madala. Samantalang sa parihong sandali ay muling tumigil ang ating bida sa kanyang ginagawang pagsusuri at nasambit niya sa kanyang isipan na napaka-misteryoso daw talaga ng lugar gayong kahit ginamit na daw niya ang kanyang Heavenly Eye Breaker ay di din ito magawang makita ang nakatagong mekanismo ng lugar. Sa pariho namang sandali habang nasa malalim na pag-iisip ang ating bida ay mapapansin ang mukhang butiki at nasambit pa nga nito ng may panghahamak na napaka-imposibly daw para sa gaya lamang ni Shinghe ang makakita ng kung anong kakaiba sa lugar kahit na gaano pa ito maghanap gayong maging ang kanya daw young master na si Ling Yu ay di yun nagawa. Subalit ang mga pang-uuyam naman ng hangal ay malinaw na narinig ni Xia Yuning dahilan upang titigan nito ang hangal ng masama na ikinatakot naman ng mukhang butiking si Han Feng. Sa pariho namang sandali ay muling bumalik ang focus kay Shinghe at sa puntong ito ay iniisip na ng ating bida na gamitan na niya ng star energy ang ancient sculpture upang malaman kung magpapakita ba ito ng kakaibang reaction. At matapos nga nitong makapag-isip sandali ay agad na din niyang isinagawa ang kanyang gustong gawin at makikita na sinubukan na nga ng ating bida na padaluyin ang kanyang star energy sa bifang upang malaman niya ang gusto niyang malaman kanina pa. Makikita nga sa di kalayuan ang pagbagzo ng enerhiyang nagmamula sa ating bida at maririnig pa ang pag-ugong ng bawat wave ng pinapakawalang energy ni Shinghe. At makalipas lamang ng ilang pang mga sandali ay tuluyan na ding nagkaroon ng resulta ang ginagawa ng ating bida gayong makikita sa may bandang dibdib ng bifang ang pagbukas ng isang maliit na butas na napansin din naman ng ating bida. At sa di malamang dahilan ay tila naging seryoso ang mukha ni Shinghe sa kanyang nakita nang titigan niya ito ng bagya na tila ba may kakaiba na nga itong nakita sa ancient sculpture. At habang ang walang nakatingin ay mabilis ding kinuha ni Shinghe ang bagay na kanyang nakita sa maliit na butas sa isang napakabilis na paraan na animoy umiral ang kademunyuhan ng kanyang kamay at gumalaw. Ang kilos namang ito ni Shinghe ay di nakaligtas sa mata ng mukhang butiking si Han Feng gayong kahit na nakapokus pa ito sa pagpapakitang gilas ng kanyang young master ay bahagya pa din itong nasal ayan ang ikinilos ni Shinghe. Ang matalim namang pagtitig ng hangal ay agad ding naramdaman ni Shinghe kaya naman agad siyang umisip ng plano upang mawala sa kanya ang atensyon at paghihinala ng mukhang butiking si Han Feng. At mabilis din itong nagkunwaring walang nakitang kung ano habang nakataas ang dalawa niyang kamay kasabay ng pagsasabing baka daw nag-o-overthink lamang siya sa sculpture subalit wala naman siyang napala sa kanyang mga ginawa. Ang ginawa naman ni Shinghe ay agad na pinagpukusan ng tingin ng hangal na mukhang magnabakaw sa kanto na tila ba sinusuri pa nito kung maniniwala siya sa ating bida o hindi. Mariin ding tinitigan ng hangal ang dalawang kamay ni Shinghe subalit tumambad lamang sa kanya ang walang lamang kamay ng ating bida. At nang mapagtanto ng hangal na tila nagsasabi naman ng totoo si Shinghe ay muli niya itong hinamak habang nakangiti at sinabihan na mabuti daw naman at alam ng ating bida kung saan ito lulugar. Ang lahat naman ng mga pang-uuyam ng mukhang butiking si Han Feng ay muling narinig ni Xia Yuning at agad din itong napatingin kay Shinghe habang walang masabi gayong nakita niyang tila di naman apektado ang ating bida sa hangal nilang kasamahan. Mga ka-idol hangal gusto ko lang sanang isingit ang patungkol sa ating mga upload,
Para po sa mga nauumay na sa ating matagalang upload ay humihingi ako ng pasensya gayong di kayang makipagsabayan ni Idol Hangal sa ibang mga nagre-recap dahil cellphone lang ang ating gamit at di din natin afford ang bamayad sa taga-edit. Abangan sa susunod nating video ang mga paliwanag ni Idol Hangal ang mga kapanapanabik na tagpo gaya na lamang ng muling pagsasalita ng misteryusong cultivator kasabay ng mabigat na aura. Bukod dito ay ibubunyag na din ng makapangyarihang emperor ang tunay na pabuya sa sinumang magtatagumpay na manalo gayong pampalubag loob lamang pala ang 5 kayamanan sa unahan at napasok na din sila sa isang kompetisyon ng walang kaalam-alam.